Sa isang masayang baryo, may isang tindera na sikat, hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil sa kanyang kayabangan. Ang pangalan niya ay si Aling Ising. Siya ang may-ari ng pinakamalaking tindahan sa buong baryo. Ang kanyang tindahan ay laging puno ng mga paninda, mula sa mga sariwang gulay at prutas hanggang sa mga dilata at kung ano-ano pang kailangan sa bahay. Tuwing umaga, bago pa man sumikat ang araw, maririnig na ang boses ni Aling Ising. "Mga suki, bili na kayo! Dito lang sa tindahan ko ang pinakasariwa at pinakamura. Wala nang iba pang makakatalo sa akin!" Sigaw niya habang inaayos ang kanyang mga paninda. Isang araw, dumaan si Mang Kanor, isang magsasaka. "Aling Ising, pabili nga po ng 1 kilong bigas," sabi niya. Tinignan siya ni Aling Ising mula ulo hanggang paa. "1 kilo lang? Aba, Mang Kanor, kung sa akin ka lang mamimili lagi, baka umasenso ka na rin. Tignan mo ako, dahil sa sipag ko, heto ang ganda ng buhay ko." Napakamot na lang sa ulo si Mang Kanor at umalis. Hindi lang siyang nakaranas ng ganito. Bawat mamimili ni Aling Ising ay may kanya-kanyang kwento ng kayabangan niya. Kapag may bumili ng kaunti, sasabihin niyang kuripot. Kapag may bumili naman ng marami, sasabihin niyang, "Siyempre, sa aking kabibili. Alam mo kasing kalidad ng tinda ko, hindi tulad ng iba dyan." Sa kabilang kanto naman, may isang maliit na tindahan. Ito ay pag-aari ni Aling Nena. Si Aling Nena ay isang biyuda na may 3 anak. Ang kanyang tindahan ay maliit lang at hindi kasing dami ng paninda ni Aling Ising. Ngunit ang kulang sa paninda, sobra naman sa kabaitan at ngiti si Aling Nena. "Magandang umaga, Aling Nena! Pabili po ng suka," sabi ng isang bata. Ngumiti si Aling Nena. "Heto, iho, mag-iingat ka sa pag-uwi, ha?" Lagi siyang ganito sa lahat. Palangiti, mabait, at handang magpautang kung talagang kinakailangan. Dahil dito, maraming taga-baryo ang mas gustong mamili sa kanya kahit na mas kaunti ang kanyang mga paninda. Nakarating kay Aling Ising ang balitang ito. Isang araw, sinadya niyang dumaan sa tapat ng tindahan ni Aling Nena. Nakita niyang may ilang taong nakapila. "Ha! Tignan niyo nga naman ang mga tao ngayon, nagtitiyaga sa maliit na tindahan. Kung sa akin kayo pumunta, hindi na kayo pipila ng ganyang kahaba." Sigaw niya para marinig ng lahat. Ngumiti lang si Aling Nena. "Magandang araw, Aling Ising. Gusto mo ba ng malamig na tubig?" Alok niya. Inirapan lang siya ni Aling Ising at nagpatuloy sa paglalakad habang bumubulong, "Hindi ko kailangan ng tubig mo. Mas masarap ang paninda kong palamig." Isang hapon, habang abala ang lahat, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. May kasama itong malakas na hangin at kulog. Ang lahat ay nagmadaling sumilong sa kani-kanilang mga bahay. Ang ulan ay tumagal ng ilang araw. Dahil dito, tumaas ang tubig sa ilog at nagsimulang bumaha sa buong baryo. Ang tindahan ni Aling Ising na malapit sa ilog ang unang naabot ng baha. Mabilis na pumasok ang tubig sa loob. Ang kanyang mga panindang nakasako tulad ng bigas, asukal at arina ay nabasa at nasira. Ang mga delata ay naanod. Ang mga gulay at prutas ay lumutang at tinangay ng agos. Sumisigaw si Aling Ising, "Tulong! Tulungan niyo ako! Ang mga paninda ko!" Pero dahil sa lakas ng ulan at hangin, walang sino man ang nakarinig sa kanya. Umakyat siya sa bubong ng kanyang bahay, iyakinan habang pinapanood ang kanyang mga pinaghirapan na tinatangay ng baha. Lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay nawala sa isang iglap lang. Sa kabilang banda, ang tindahan ni Aling Nena na nasa mas mataas na lugar ay hindi gaanong naapektuhan. Kahit paano ay naisalba niya ang karamihan sa kanyang mga paninda. Nang humupa ang baha, isa-isa nang lumabas ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Nakita nila ang lawak ng pinsalang idinulot ng baha. Maraming bahay ang nasira at maraming ari-arian ang nawala. Nakita ng mga taga-baryo si Aling Ising na nakaupo sa labas ng kanyang nawasak na tindahan. Iiyakinan. Walang natira sa kanya, kahit ang kanyang bahay ay puno ng putik.
lumapit siya ng mga kapitbahay na dati niyang minimiliit. "Aling Ising, okay ka ba?" tanong ni Mang Kanor. Hindi sumagot si Aling Ising, patuloy lang siyang umiiyak. Maya-maya, dumating si Aling Nena. May dala siyang isang bandehadong mainit na lugaw at isang pitsil ng tubig. "Aling Ising, kumain ka muna. Alam kong gutom ka na," sabi niya sa maluman na boses. Nang angat ng tingin si Aling Ising, nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Aling Nena. Bakit mo ito ginagawa? Matapos ko kayong laitin at maliitin?" tanong niya habang humihikbi. Ngumiti si Aling Nena. "Dahil sa panahon ng kagipitan, kailangan nating magtulungan. Kapitbahay kita, Aling Ising. Ang yaman at ari-arian ay nawawala, pero ang pagtulong sa kapwa, yan ang mananatili." Isa-isang lumapit ang iba pang mga taga-baryo. May nag-abot ng damit, may nag-alok na tumulong maglinis. Ang mga taong dati niyang ipinagmamalaki ay ang mga unang tumulong sa kanya. Naluha si Aling Ising, hindi na dahil sa kanyang nawalang ari-arian, kundi dahil sa hiya at pasasalamat. Yinakap niya si Aling Nena. "Patawarin mo ako, Aling Ising! Patawarin niyo akong lahat! Naging napakayabang ko! Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na yaman ay hindi nasa dami ng pera o paninda, kundi sa kabutihan ng puso at sa mga taong handang tumulong sa iyo." Mula noon, nagbago si Aling Ising. Sa tulong ng kanyang mga kapitbahay, dahan-dahan niyang itinayong muli ang kanyang tindahan. Pero ngayon, hindi na siya mayabang. Lagi nang nakangiti at laging handang tumulong sa iba. Ang tindahan niya at ang tindahan ni Aling Nena ay naging magkatulungan sa pag-ahon ng kanilang baryo. Natutunan ni Aling Ising isang mahalagang aral na ang pagpapakumbaba at kabutihan ay mas mahalaga kesa sa anumang yaman na maaaring ipagmalaki. At ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi kung anong meron siya, kundi kung paano niya ito ibinabahagi sa iba. At diyan nagtatapos ang kwento ni Aling Mayabang na naging si Aling Mabait. Sana ay may natutunan kayong aral sa kwento natin ngayon. Tandaan mga kaibigan, ang kayamanan ay nawawala, pero ang kabutihan ay mananatili magpakailanman. Sa isang maliit at makulay na bahay na napapaligiran ng matataas na puno, nakatira ang isang mabait na lola na ang pangalan ay Lola Flora. Si Lola Flora ay may isang sikretong paraiso sa kanyang bakuran. Isang munting hardin na puno ng pinakamagaganda at pinakamabangong bulaklak. Dito niya ginugugol ang kanyang mga umaga, kausap ang mga rosas, dinidiligan ng mga sampagita, at kinakantahan ng mga gumamela. Para sa kanya, ang hardin ay hindi lang basta taniman. Ito ay isang lugar na puno ng mahika at kasiyahan. Isang araw, dumating ang kanyang pinakamamahal na apo, si Maya. Si Maya ay isang batang masayahin at puno ng kuryosidad. Pagdating niya pa lang, agad niyang napansin ang makulay na hardin ni Lola Flora. "Lola, ang ganda-ganda naman po ng inyong mga bulaklak. Para po silang mga bituin sa lupa," manghang sabi ni Maya habang tumatakbo-takbo sa paligid. Ngumiti si Lola Flora. "Halika, apo ko. May ipapakita ako sa iyo." Dinala niya si Maya sa gitna ng hardin, kung saan may isang espasyong bakante pa. "Maya, ang hardin na ito ay parang buhay. Kailangan itong alagaan, mahalin, at bigyan ng atensyon para mamukadkad ng maganda." Inabutan niya si Maya ng isang maliit na pala at isang pakete ng mga buto. "Gusto mo bang magtanim ng sarili mong bulaklak?" Nagliwanag ang mga mata ni Maya. "Opo, Lola. Gustong-gusto ko po." Magkasama silang nagbungkal ng lupa. Itinuro ni Lola Flora kung paano gumawa ng maliliit na butas para sa mga buto. "Dahan-dahan lang, Maya. Ang bawat buto ay isang pangako ng ganda. Kailangan natin itong itanim ng may pag-iingat at pagmamahal." Maingat na inilagay ni Maya ang bawat buto sa lupa. Iniisip kung anong kulay kaya ang magiging bulaklak nito. Pagkatapos, tinabunan nila ito ng lupa at dahan-dahang diniligan. "Ayan," sabi ni Lola Flora.
Ang unang hakbang ay tapos na. Ngayon, kailangan natin ng pasensya. Araw-araw, sabik na binibisita ni Maya ang kanyang munting tanim. Dinidiligan niya ito tuwing umaga tulad ng ginagawa ni Lola Flora. Tinitingnan niya kung may tumutubo na, pero lumipas ang ilang araw, wala pa ring nangyayari. Nagsimulang malungkot si Maya. "Lola, bakit po wala pa ring bulaklak? Baka po hindi niya ako gusto." Umupo si Lola Flora sa tabi ni Maya at hinaplos ang kanyang buhok. "Huwag kang mag-alala, apo. Ang paglaki ay nangangailangan ng panahon. Tulad mo, ang mga bulaklak ay dahan-dahang lumalaki. Patuloy mo lang siyang alagaan at kausapin. Iparamdam mo sa kanya ang iyong pagmamahal." Kaya naman, sinunod ni Maya ang payo ng kanyang lola. Kinausap niya ang kanyang munting tanim. "Hello, munting buto. Ako si Maya. Sana lumaki ka ng malusog at maging pinakamagandang bulaklak sa buong hardin." Kinantahan pa niya ito ng mga awiting pambata na itinuro sa kanya sa eskwelahan. Isang umaga, habang dinidiligan ni Maya ang lupa, may napansin siyang isang munting berdeng usbong na sumisilip sa lupa. "Lola! Lola! Tingnan niya po! May tumubo na!" Sigaw niya sa tuwa. Nagmadaling lumabas si Lola Flora at napangiti nang makita ang munting halaman. "Ayan na, Maya! Ang iyong paghihintay at pag-aalaga ay nagbunga na." Lalong ginanahan si Maya. Araw-araw niyang pinagmamasdan ang paglaki ng kanyang halaman. Mula sa isang maliit na usbong, ito ay nagkaroon ng mga dahon at unti-unting tumaas. Para kay Maya, ito na ang pinakamahalaga niyang halaman sa buong mundo. Isang hapon, habang naglalaro si Maya, may isang malakas na ulan ang biglang bumuhos. May kasama pa itong malakas na hangin. Natakot si Maya para sa kanyang halaman. "Lola, ang halaman ko po!" "Huminanon ka, apo," sabi ni Lola Flora habang pinagmamasdan ng ulan mula sa bintana. Ang ulan ay kailangan din ng mga halaman para lumaki, at ang hangin, sinusubok nito ang kanilang katatagan. Magtiwala ka, matibay ang halaman mo dahil inalagaan mo itong mabuti. Pagkatapos ng ulan, agad na tumakbo si Maya sa labas. Nakita niyang medyo yumuko ang kanyang halaman, pero nakatayo pa rin ito at matatag. Nakahinga siya ng maluwag. Yinakap niya si Lola Flora. "Salamat po, Lola. Tama po kayo." Lumipas pa ang ilang linggo. Ang halaman ni Maya ay lalo pang lumaki, at isang araw may napansin siyang isang maliit na buko sa dulo ng tangkay nito. "Lola, malapit na siyang mamulaklak." Bawat araw, ang buko ay unti-unting lumalaki, hanggang sa isang napakagandang umaga paggising ni Maya, sumalubong sa kanya ang isang napakagandang bulaklak na kulay dilaw, kasing liwanag ng sikat ng araw. Hindi maipaliwanag ni Maya ang kanyang kalagayahan. Ito ang pinakamagandang bulaklak na nakita niya sa buong buhay niya. Tumingin si kay Lola Flora na nakangiti sa kanya. "Lola, nagawa ko po. May sarili na akong bulaklak." "Oo, apo ko," sagi ni Lola Flora habang inayakap si Maya. "Tingnan mo ang iyong nagawa. Dahil sa iyong pagmamahal, pasensya at pag-aalaga, ang isang munting buto ay naging isang napakagandang bulaklak." Mula noon, hindi lang si Maya ang may isang bulaklak. Nagtanim pa siya ng marami, iba't ibang kulay at iba't ibang uri. Ang dating bakanting espasyo sa hardin ay naging munting paraiso ni Maya, katabi ng paraiso ni Lola Flora. Natutunan ni Maya na ang pag-aalaga ng hardin ay parang pag-aalaga ng buhay. Kailangan ng sipag, tiyaga at higit sa lahat, pagmamahal. At bawat tingin niya sa kanyang mga bulaklak, naaalala niya ang pinakamahalagang aral na itinuro sa kanya ni Lola Flora. Ang mga bagay na pinaghihirapan at minamahal ay siyang nagbibigay ng tunay na kalagayahan. At doon sa munting hardin, ang pagmamahalan ng lola at apo ay namukadkad, kasabay ng magaganda at mababangong bulaklak na kanilang inalagaan. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento ni Maya at Lola Flora. Laging tatandaan na alagaan ang kalikasan at ang mga taong mahal natin.
Alam nyo ba mga bata na ang sikat na Sinulog Festival sa Cebu ay may isang napakagandang kwento kung paano ito nagsimula? Halikayo at pakinggan ninyo ang kwento kung paano unang isinayaw ang sinulog. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Espanyol sa ating bansa, ang Cebu ay pinamumunuan ng isang matapang na hari na nagngangalang Raha Humabon. Ang kanyang asawa ay si Reyna Humamay, na kalaunan ay nakilala bilang Reyna Juana. Mahal na mahal nila ang kanilang mga nasasakupan at payapa silang namumuhay. Isang araw, isang grupo ng mga dayuhan ang dumating sa kanilang isla. Sila ay pinamumunuan ni Ferdinand Magellan, isang manlalakbay mula sa Espanya. Ipinakilala nila sa mga Cebuano ang isang bagong paniniwala at dinala nila ang isang imahen ng isang batang Jesus, ang Santo Niño. Agad na namangha si Reyna Humamay sa kagandahan ng imahen. Para sa kanya, ito ay sumisimbolo ng pag-asa at pagmamahal. Dahil dito, nagpasya ang hari at reyna kasama ang daan-daang mga Cebuano na magpabinyag sa bagong pananampalataya. Bilang regalo, ibinigay ni Magellan kay Reyna Juana ang imahen ng Santo Niño. Tinanggap niya ito ng buong puso at inalagaan na parang sariling anak. Ngunit hindi lahat ay naging masaya sa pagdating ng mga dayuhan. Nagkaroon ng labanan sa Mactan at sa kasamaang palad nasawi si Magellan. Dahil dito, kinailangang umalis ng mga natitirang Espanyol at bumalik sa kanilang bansa. Ang imahe ng Santo Niño ay naiwan at nawala sa loob ng mahabang panahon. Lumipas ang halos 44 na taon. Isang bagong grupo ng mga Espanyol ang dumating sa Cebu, sa pamumuno naman ni Miguel Lopez de Legazpi. Sa kanilang pagdating, nagkaroon ng kaguluhan at nasunog ang isang bahagi ng nayon. Habang tinitingnan ng isang sundalong Espanyol na si Juan Camus ang mga nasunog na kabahayan, may napansin siyang kakaiba. Sa loob ng isang kahoy na baul na hindi halos nasira ng apoy, nakita niya ang imahen ng Santo Niño na ibinigay kay Reyna Juana noon. Walang kahit anong galos at tila ba bagong-bago pa rin ito. Isang himala! Iyan ang sigaw ng lahat. Ang pagkakatagpong muli sa imahe ng Santo Niño ay nagdala ng malaking kagalakan sa buong Cebu. At dito na papasok sa kwento natin ang isang lalaking nagngangalang Baladhay. Siya ay tagapayo ni Raha Tupas, ang bagong pinuno ng Cebu noon. Si Baladhay ay nagkasakit ng malubha. Walang gamot na makapagpagaling sa kanya. Dahil sa awa ng mga prailing Espanyol, dinala si Baladhay sa simbahan kung saan nakalagag ang imahen ng Santo Niño. Inilagay nila siya malapit sa altar sa pag-asang gagaling siya sa pamamagitan ng panalangin. Kinagabihan, naggulat ang lahat sa kanilang nakita. Si Baladhay na kanina lang ay hirap na hirap gumalaw ay biglang bumangon at nagsimulang sumayaw sa harap ng imahen ng Santo Niño. Ang kanyang mga galaw ay kakaiba. 2 hakbang pasulong, 1 hakbang paatras, na parang alon sa dagat. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na tila nagdarasal at nagpapasalamat. Nang tanungin siya kung bakit siya sumasayaw, sumagot si Baladhay. Ayon sa kanya, ginising daw siya ng isang batang pasaway na kumikiliti sa kanya gamit ang dahon ng niyog. Sinubukan niyang itaboy ang bata pero pilit itong bumabalik at sumasayaw sa ibabaw ng kanyang katawan. Upang hindi masaktan ng bata, ginaya na lang daw niya ang sayaw nito. Nang tingnan ni Baladhay ang altar, napagtanto niya na ang batang sumasayaw sa kanyang panaginip ay ang Santo Niño noon. Ang sayaw na yon, ang 2 hakbang pasulong at 1 hakbang paatras ay ang unang sinulog. Ito ay sayaw ng pasasalamat at papuri para sa milagrong natanggap niya. Ang salitang sinulog ay nagmula sa salitang Cebuano na sulog, na ang ibig sabihin ay agos ng tubig. Tulad ng agos ng ilog o alon sa dagat, ang sayaw ng sinulog ay mayroong pasulong atras na galaw.
Mula noon, ang sayaw ni Baladhay ay naging tradisyon. Isinasayaw ito ng mga deboto bilang paraan ng pagdarasal at paghingi ng tulong sa Santo Niño at bilang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap. Ang malakas na sigaw na Pit Senyor na maririnig natin sa festival ay pinaikling Sangpit sa Senyor na ang ibig sabihin ay manawagan sa Panginoon. Sa paglipas ng daan-daang taon, ang simpleng sayaw ni Baladhay ay naglaki at naging isa sa pinakamalaki at pinakamakulay na piyesta sa buong Pilipinas. Ang Sinulog Festival ay hindi lang basta sayawan at kantahan sa kalye, ito ay paggunita sa ating kasaysayan, pagpapakita ng ating matibay na pananampalataya at pasasalamat sa mga milagro ng Batang Jesus, ang Santo Niño de Cebu. Kaya sa susunod na makakita kayo ng mga taong sumasayaw ng sinulog, alalahanin ninyo ang kwento ni Baladhay. Ang bawat hakbang pasulong at paatras ay hindi lang basta sayaw. Ito ay isang panalangin, isang kwento ng paggaling at isang walang hanggang pasasalamat. At diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa unang sayaw ng sinulog. Sana ay may natutunan kayo mga bata. Tandaan, ang pinakamagagandang selebrasyon ay laging may kwentong puno ng aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong pambata. Maraming salamat sa pakikinig.